naagi tiempo nga naka-imagine ko nga ang Pilipinas, unsa kahakong ang Pilipinas ma-under sa China. Dili buti pasabot nga mahitabo to siya, kay dili man siya vision, dili man siya damgo, dili siya pananawon, kuan man siya imagination ra man ako. Nahunaran ako ba nga do nagyoy dako gyud nga posibilidad mga igsoon nga ma-under sa China ang Mindanao or Mindanao Visayas or Mindanao Visayas Luzon. So wisdom mga igsoon, and again courage and strength, kalig-on sa pagbuot, kalig-on sa kasing-kasing, huna-huna, character, and then wisdom, and naagi misyon ang Pilipinas missionary sending nation gud ta, og dili lang missionary sending, but we now realize nga importante nga ayuhon nato ang ligunon nato, paligunon nato ang pundasyon sa church all over the world. Kay nagamit lagi nga hinagiban, armas sa pagdaog o pag take over, pagsakop sa mga minorities o mga weaker, smaller, poorer nga mga populasyon o mga katawhan, mga tribo. Mao ang ilang gigamit ang Kristyanismo. So importante kaayo nga katong last video nga atog yung ipalig-on ang atong doktrina gyud mga igsoon. Doktrina is very important. Ang power sa Holy Spirit nakadepende sa purity of doctrine. Again, mga Ehiptohano nagperform sila og mga milagro, pero dili to siya kanang dynamical nga, well, dynamical gihapon, pero dili siya from the Holy Spirit, dili siya gospel based, dili siya gospel rooted, dili siya gospel centered nga mga milagro. So ang milagro nga ginakuha nato mainly uban man ang mga kuan kanang healing sa mga may nagdaot, dunay sakit, balatian, pagpagula sa mga demonyos, pagbungkag sa mga curses, pagpagula sa mga powers, principalities, pagbungkag sa mga stronghold, provision, miracles, no? Appeal man na, pero they all serve one purpose. Kung ang pag-serve, ang purpose ana is to know God more, to know God better, to know God deeper according to the Bible. So mautong doktrina ang mga sinati og mga milagro magikan gyud sa Holy Spirit. More sila nga in love sa Ginoo, og more sila nga magalagad sa Ginoo.
and more sila nga mag-serve sa the bride of Jesus Christ, ang church, and of course ang outward, ang mission sa mga katawhan. So daghan ang mga kuan, doktrina nga questionable kung giimbento ba siya sa mga white supremacists for the purpose of colonization, for the purpose of imperialism. So that's why kinahanglan yun nga magkuanta, kinahanglan yun nga magtuon ta. We have to study the Bible anew, fresh understanding, and not just fresh siya nga pag-ukay sa karaan. Kay dili man kita ang una nga mga Kristiyano. So na mga pundasyon nga importante gid mga igsoon. We will deal with that. So that's why akong kuang gyud, conviction gyud nako nga mao ni ang kabubuton sa Ginoo para sa Mindanao. Whether magpabilin nga gawas nun ang Mindanao, or ma-under siya sa komunista, ma-under siya sa pasismo, either pasismo sa insik or pasismo sa uban nga nasod, uban nga tribo, that the people of God in Mindanao, ang mga Kristohanon sa Mindanao, will continue magpadayon gyud sa pagalagad sa Ginoo ug pagtuman, pag-abante sa Great Commission, making disciples of all nations. But literally, di ba, naibalo na ta, it is discipling all the nations. Maugid ang kuan nato, it's discipling all the nations of the world. So importante again ang doktrina. So again, katong i-suggest nako about mga English nako nga mga kuan, no, video minawon gyud, tun-an gyud mga igsoon, gamit tag dictionary, help each other. This is the time, so magsakripisyo, pakamungha gyud pareho sa akong ginabuhat, although dili perfecto. So focus on the word, take notes, i-research sa dictionary, even kung na ay mga Grego, mga Hebreo, i-research good. Feed yourself with the word of God, ask God for the energy. Ako gihapon kay gikapoy ta, na-discourage ta, so nagpahulay ta and ang tud karon murag kapoy pagihapon, pero ay nahinay, di ba? And keep going forward, keep moving forward. Ginoo akong giampo akong mga igsuon sa Mindanao, and wala ko mahibalo, ikaw nahibalo ka, pero kami wala mahibalo unsa ang mahitabo. Just like diri sa Amerika, wala ko mahitabo unsa ang wala ko mahibalo unsa ang mahitabo sunod. All I know is now mas in danger ang akong kaugalingon, mas ga-careful ko kay
daghan man ng mga kuan, daghan man ng mga dautan, and pwede kaayo nga wala na ko'y mahimo. Pwede nga inevitable way mahimo gyud, sigurado gyud bisag unsaon ako ang akong kinabuhi moabot gyud sa martyrdom. Pwede kaayo anytime, any day. Although I'm praying nga taas pa ang akong kinabuhi, proteksyonan ko sa Ginoo aron maka-share pa ko ug makawali pa ko, makasangyaw pa ko ug makatudlo pa ko, maka-train pa ko, maka-mentor pa ko og mga Kristohanon, especially sa Mindanao. The same way sa mga igsuon nako nga mga taga Mindanao, mga Mindanaonon nga mga Kristohanon, kung ma-martyr sila, ma-persecute, unsa ang mahitabo, now is the time, Lord, akong giampo nga tagay sila, bubui, buuan nimo sila, Lord, sa imong espiritu ug gahom. Tagay sila, grabe kaayo kalawom ug grabe kadako gyud nga kagutom sa imong pulong, Ginoo, nga magtuon gyud sila sa imong mga pulong, and mag-memorize sila Bible verses, tuon silang mga doktrina, biblical and classical evangelical nga mga doktrina ug mga practices. In the name of Jesus, mag-provide gud ka, Ginoo, and help me also nga mag-provide og mga teachings para sa tanan. And salamat kay Ginoo. Again, buuan nimo sila, mapuno sila sa imong Espiritu Santo, sa imong kalayo, Ginoo, in the name of Jesus. In the name of Jesus, and help them. Salamat kay. Prepare everybody, even the whole Philippines. Prepare everybody kung unsa man ang mahitabo. Ang tibuok Pilipinas magalagad gihapon sa Ginoo, even if i-persecute me, Ginoo. So, salamat kayo, O Diyos. Keep us going in this work of your kingdom. We bless you, we praise you in Jesus' name. Amen. Salamat kayo mga igsoon. Sa sunod na pod, storyana ako mga Tagalog. Bye.